Gilas na ngayon ang focus ni Coach Tim Cone at ilang tulog na nga rin lang ay ang Doha International Cup. Pupunta na ang Gilas sa Qatar para sa kanilang mini tournament at hindi basta-basta ang mga kalaban, malalakas nga rin ang kanilang mga players o lineup. Nakita natin na maging ang team ng Egypt ay kayang sabayan ang team ng Gilas dahil may kakayahan nga rin sila na talunin ang team ng Jordan. Nakita natin na noong FIBA World Cup ay nagawang manalo ng Egypt laban sa team ng Jordan na merong Rondae Hollis Jefferson kasama ang iba pang malalakas na players ng Jordan. Tambak pa nga ang score, nangangahulugan na malaki ang improvement ng lineup o team ng Egypt. Maging ang Mexico nga rin ay tinambakan ng Egypt kaya naman malakas ang kalaban ng Gilas sa Doha International Cup. Hindi lamang ang Lebanon, ang isa pa ay naging dikit at crucial pa ang laro ng Egypt kontra sa team ng New Zealand. Muntikan na nilang matalo ang team ng New Zealand at 2 points lamang ang lamang ng Tall Blacks laban sa team ng Egypt. Isa ang Egypt sa lumalakas sa FIBA dahil na rin sa matangkad nilang frontline, natagtad nga rin ng 7-footers na sinamahan pa ng mga malalakas na mga players kagaya ng kakampi ni Carl Tamayo sa team ng LG Lakers. Nadidihado pa ngayon ang Gilas sa loob ng paint dahil sa mas matangkad na lineup ng Egypt at challenge ito sa Junmar Fajardo at AG Edo combo. Iba pa rin yung matangkad sa loob ng paint, advantage sa mga soft touches na tira, konting angat, malapit sa basket, puntos na kaagad kagaya ni Kai Sotto. Maging sa depensa, pansin natin karamihan sa may mga maraming blocks, mapa FIBA, NBA at sa iba pang liga, mga 7-footers nga rin ang nangunguna sa aspetong ito ng stats. Kapag naglaro itong si Asim Mari kasama ang 7-footers ng Egypt at binuo nila ang kanilang team na pumalag nga sa FIBA World Cup at sila ang maglalaro sa Doha International Cup laban sa team ng Gilas, ay nadidihado talaga ang Gilas team ng konti. Nasa adjustment ang ating national basketball team. Marami ang nagbabalik ng mga players mula sa injury tapos wala pa ngang Kai Sotto, pero ang kagandahan naman nito, hindi nga mahinang mga teams ang kalaban ng Gilas sa Doha International Cup. Nasa high level kaagad ang level ng basketball na kanilang mai-experience sa torneyong ito. Mga higante ang players ng Egypt at dahil sa kanilang laki at ganda ng kanilang rotation sa kanilang frontcourt ay nagawa nilang matambakan ang team ng Mexico, Jordan at naging dikit pa ang kanilang laro laban sa malakas na team ng New Zealand sa FIBA World Cup. Kapag ang lineup o rotation ng mga bigs na ito ang ginamit ng Egypt sa Doha International Cup, yung ginamit nila sa FIBA World Cup, ay maging ako ay masasabi ko na matcha-challenge talaga ng husto ang mga bigs ng Gilas. AG Edo, Junmar Fajardo at iba pa, magiging isang high level competition ang laro ng dalawang teams na ito. Sa guards naman at wing, sa palagay ko angat tayo ng konti dito. Malalim ang rotation ng mga guards, kahit sinong ipasok mo mula sa Gilas team ay merong init ang kanilang 3-point shooting, at sa wing naman Justin Brownlee, magiging unstoppable pa rin ang kanyang opensa. Sa combo bigs lang tayo, hindi gaanong sigurado kung anong klaseng AG Edo ang makukuha natin, yung healthy ba at yung laro ay kagaya sa FIBA World Cup, at kung ganitong klase ng AG Edo ang makukuha natin na makakasama ni Junmar Fajardo ay tatablahin nila ang mga 7-footers ng Egypt. Yun nga lang, hindi lang yung mga 7-footers ang problema dahil maging ang kakampi ni Carl Tamayo sa LG Lakers, ang kanilang import, ay malakas nga rin ang nilalaro para sa team ng Egypt at halos magkasing tangkad nga rin sila ni Junmar Fajardo, kaya naman magiging abala ang mga bigs natin sa loob ng paint sa Doha International Cup. Ito na ngayon ang focus ni Coach Tim Cone, ang 13th final window, at susubukan niyang tignan kung ano ang mga adjustment na kanyang gagawin, lalong-lalo na nga sa rotation ng mga bigs natin bilang paghahanda na rin sa FIBA Asia Cup. Matibay-tibay ang mga guards natin ngayon, healthy ang mga ito at sila rin ang nagdadala sa takbo ng opensa ng Gilas team, kaya naman mahalaga rin ang role nila katulad ng mga bigs natin. Mainit-init rin ang Ginebra players natin na naglalaro para sa Gilas team. Nasa playoff mode ang mga ito, kaya naman asahan natin na magandang laro ang maipapakita nila sa Doha International Cup at maging sa FIBA Asia Cup qualifiers 13th final window. Malakas na pagtatapos, ito ang ipapamalas ng Gilas. Malinis na record, posible
nilang magawa ito kapag nasa 100% si AG Edu at ang laro nga niya ay kagaya ng laro niya sa FIBA World Cup ay malaki-laki ang chance ng Gilas na maging ang champion sa Doha International Cup. Ang top 1 sa standings ang lalabas na kampiyon sa torneyong ito.